Good day to all. So today we're going to discuss Newton's law of cooling. Ito na yung first application ng differential equation na ating i-discuss. Okay, so ano ba yung Newton's law of cooling? It is a concept that is used to approximate or predict the temperature of the body at a certain given condition. Specifically kapag there is a difference between the temperature of the object and the surrounding. Siyempre, tendency naman nun, or intuitive naman na siya na pagka merong isang bagay that has a different temperature from its surrounding, nangyayari yung bagay na yon will try to match the temperature of its surrounding. Kung mas mainit yung surrounding niya, di mas iinit yung object. Pagka mas malamig, malamig siya hanggang mag-balance out siya dun sa temperature ng surrounding niya. Ngayon class, how can we predict kung gaano kabilis yung pagbaba ng temperature? O after 1 minute, ilan na lang yung temperature ng object provided na given na yung temperature ng surrounding niya. So we can do that by this concept or this principle, the Newton's law of cooling. And it states that, sabi din the temperature of the body daw changes at a rate. And so we have a rate there proportional to the difference temperature between the outside medium or yun na nga yung surrounding natin and the body itself. Yeah. Since we have a rate here, the rate can be written as a derivative, changes or a change in something with respect to time. But in this case, we're talking about the change in temperature. So we can write that as a derivative of T with respect to T, where the T, uppercase T, is yung temperature ng ating object or ng body. And the lowercase t is time. And since meron siyang involved na derivative, this is considered as a differential equation. Now, we can convert this statement into a mathematical expression. Sabi dyan, yung rate daw, which is yung change in temperature. So we have the change in temperature with respect to time is proportional dun sa difference ng temperature ng object daw and the body itself. So we have T minus Ts. Okay, so this is the mathematical expression derived from this statement. But since we have a proportionality symbol here instead of an equal sign, we can't use this as a formula. Okay, kailangan muna natin siyang gawing equation. And we can do that by introducing a constant of proportionality. So yung ating proportionality symbol will become an equal sign provided na maglalagay ka ng k, which is yung ating constant of proportionality. Yan. So we will have that equation. Now, dito sa equation na to, you can actually notice, example siya ng separable D. Now, because we have two variables here, dalawa lang naman yung nagbabago, yung time at yung temperature. K is constant nga na proportionality siya. And also as well as the surrounding, the temperature of the surrounding. Since ang nag-a-adjust naman ng temperature niya is yung object. Therefore, yung Ts natin dito and yung K is constant. And we can just separate the variables here. Itong T minus Ts, pwede nating sama dito sa derivative ng temperature, And then yung dt is idikit natin kay K just by cross multiplying. Parang pinagpalit mo lang sila ng position. So we have that is equal to K times dt. Okay? Now, since separated na yung variable, can integrate both sides para makaderive tayo ng formula, And the derivative of this, dt over t with Ts as constant, This is just ln. The ln of t minus Ts. Absolute value is equal to k times t. Then, wag natin kakalimutan yung constant of integration. Then, to further simplify this, we can exponentiate both sides. Cancel natin yung e and ln. Matitira na lang dito is
T minus Ts is equal to e raised to kt plus c. Now, we can apply law of exponent para mapaghiwalay yung e raised to c, e raised to kt, and e raised to c is a constant na. So we'll have this formula, c e raised to kt. We can further transpose this ts, so we will have T is equal to the temperature of surrounding plus yung change niya. Yan. Ito actually yung rate of change. Yung nagde-dictate kung gaano kabilis magbago ng temperature yung object. Na. So there are references na ito lang yung ginagamit. Yan. Ito yung ginagamit na formula. But as you can see here, ang unknown kasi natin dito is tatlo. Kapag bawa hindi given yung time ang kinukuha kaya yung temperature. So consider siya as unknown. And then meron pa tayong C at K. So we have that. Yan. Kaya ang ginagawa dun sa mga references na yon, every problem nagde-derive sila ng C, kung ano ba yung value ng C. Pero actually, using the initial condition, no, we can derive a value of C that can be applied to any problems. No? So, yung initial condition naman natin, syempre, para ka lang kumukuha ng particular solution ng DE, ano? Okay? So, at T0, yung start, kung saan in-introduce mo yung object dun sa surrounding niya with a given temperature, syempre, yung temperature ng object will be equal dun sa initial temperature. No? And we are going to denote that as T sub O. Yan. Initial temperature of the body. Now, then by substituting the initial condition dun sa equation 1, we will have T sub O is equal to Ts. So, known pa rin yun. Plus Ce raised to K times 0. Okay? Now, yung E raised to 0 naman is 1. Ano? Kasi 0 times K naman is 0 eh. So, E raised to 0 is 1. Okay? So, matitira sa equation natin is To is equal to Ts plus C na lang. And we can derive C dito. Therefore, ang C natin is To minus Ts. Yan. Okay? Para naka-express na rin siya dun sa given sa bawat problem. Hindi na tayo mag-derive ng C every problem. Now, let's call this equation 2 and we can just substitute 2. Substitute equation 2 sa equation 1. Yan. No? Pa-plug in lang natin yun dito. So, we will have T is equal to Ts plus To minus Ts times E raised to Kt. Now, this will be our working formula. Yan. Actually, pwedeng ito na lang ang gamitin nyo lagi. No? Para ka lang kayo nag-physics, apply formula lang, then find unknown. Hanapin nyo yung unknown. But actually, we can address this or solve problems involving these types o yung may temperature na involvement type using two methods. So first one is using the formula. Ito ang na-derive natin. Kaya lang, ang disadvantage naman ito, since derive na yung formula niya, para na lang kayong parang nag-physics na nga lang. Hindi na kayo nag-apply ng differential equation. No? Differential equation, ang nangyari, ginamit na lang natin siya sa pag-derive ng formula. Which is, ayan, na-derive na. No? Pero actually, we can still use this one
'tong integral na 'to, mag-i-introduce lang tayo ng upper and lower limit na depende dun sa given sa problem. So, papakita ko na lang mamaya kung paano ginagamit 'yan using this integral and using this formula na na-derive natin. Okay? So, that's for the derivation of formula and the basic concept involving Newton's law of cooling. Let's proceed to answering some sample problems. So first one, we have this. So thermometer having a reading of 70 degrees inside the house. So initially, 70 degrees daw yung thermometer reading. Inilabas wherein ang temperature doon is 10 degrees Fahrenheit. So syempre, tendency ng thermometer, ibabalance niya or ima-match niya yung temperature ng surrounding niya. Kaya lang, hindi naman instantaneous. Yun ano, meron siyang rate ng pagbaba ng temperature bago niya mabot yung 10. Ngayon, sabi dito, 3 minutes later daw, it is found that the thermometer reading is 25 degrees Fahrenheit. Ito na yung ating given condition. Okay? And the required quantity is the time kung saan yung thermometer natin will read 12 degrees Fahrenheit. Yan. Okay? So to solve this, let's enumerate the given first. So we have TO. Initial temperature natin is 70 degrees Fahrenheit, and we have the temperature of the surrounding, that is TS, which is 10 degrees Fahrenheit. So itong mga susunod na condition, mas maganda i-rewrite natin yan as a number or a line na number line para makita natin kung ano yung pagbabago ng temperature. Siyempre at T0, yung initial, yung temperature ng object is equal dun sa initial temperature na 70 degrees Fahrenheit. Then after 30 tuloy, 3 minutes daw, after 3 minutes, the temperature becomes 25 degrees Fahrenheit. So the question is, what is the time daw when the temperature is 12 degrees Fahrenheit? Yeah. So ito yung kailangan nating i-solve, no? So using the formula, we have the formula T is equal sa TS plus TO minus TS times e raised to k T. Ayan. So, una natin kukunin class is yung K. Ayan. Kailangan yun makuha. Kasi bago mo makuha yung temperature na hinahanap, you need to complete the formula first. No? So, kaya lang, dito kasi hindi pa natin alam yung value ng K. So, we need to find that. And actually, to get the value of K, we need to substitute this condition. Yan, laging may ganyan, laging may condition na ganyan. Then, yan yung gagamitin nyo, yung complete condition na given, yan yung gagamitin nyo sa pagkuha ng K. Na, so, substitute natin yung conditions given. Lagyan na lang natin condition 1. T is 25 and the time is 3. And so we have that. Substitute lang. So we have 25 is equal sa temperature ng surrounding is 10 plus initial temperature is 70 minus 10 surrounding ulit. E raised to k times given din yung time na 3. Ayan. So we have 25 is equal to 10 plus 60 e raised to k 3k rather. Ayan.
na para natin makukuha yung 3K, yung value ng K. Kailangan natin ma-isolate itong e raised to 3K. We can do that by transposing 10 dun sa kabila. So equals to 60 e raised to 3K. Then divide both sides by 60. So 1 over 60. We have e raised to 3K is equal to 15 over 60 is 1/4. No? And then, kunin na natin yung logarithm both sides. So, ln of e raised to 3K is equal sa ln ng 1/4 is 0.25. And then, using the properties of logarithm, you can use this 3K ln e. ln ng 0.25. Then we can cancel this because ln e is 1. Ano? Then, divide both sides na lang by 3 para makuha yung value ng K. So, K is equal sa, get natin, ln ng 0.25 over 3. So, this is negative. Gamit tayo ng 4 decimal places para mas accurate yung sagot. Yes, 0.4621. And you can check on your calculators. So, this will be the value of K. Para saan ba yung value of K na yun? Yan. Substitute natin yun dito para makuha natin yung value ng hinahanap na time. No, so, gamitin natin yun dito. Substitute lang natin. So, the formula becomes Ts plus To minus Ts e raised to negative 0.4621 T. Yan. So, yan yung gagamitin natin to solve for the unknown time. Okay, so condition now is when if temperature is 12 degrees Fahrenheit, what is the time? Ayan. So, substitute lang naman natin yung value, yung 12, given doon. So, we have 12 is equal sa temperature ng surrounding, that is 10, plus To minus Ts, that is 70 minus 10 ulit. E raised to negative 0.4621 T. Okay, so we have 12 is equal to 10 plus 60 e raised to negative 0.4621 time. At yan. Then, transpose natin. So we have 12 minus 10 is equal to 60 e raised to negative 0.4621. Sorry, that should be 1. Then, ano po yan? Unang tinuro ko sa mesh. Sabi ko, paano kayo nato? yeah. So, 1 over Tinuro daw sa kanila. 60. So, we have 2 over 60. Unahin ko na to. E raised to negative e 4621 times time is equal to 2 over 60 na, or 1 over 30 are. Then take the logarithm of this. So we have ln of e raised to negative 0.4621 times time is equal sa ln ng 1 over 30. Okay, and then tulad kanina, gamit lang ng property of logarithm, so negative 0.4621 times time is equal to, ln e. Is equal sa ln ng 1 over 30. Now we can cancel this.
Matitira na lang ay ito. So, pwede pa rin natin cancel yan pala. Then, negative 0.4621. So, we can cancel din ito. Matitira na lang dito is time. Time now is equal to ln ng 1/30. So, compute natin. 1/30. Negative 0.4621. So, we have 7.3603. 7.3603. Now, ang tanong, anong unit ng time natin dito? Yan. Yung unit niyan, class, is the same lang doon sa ginamit yung unit kanina. As long na wala naman kayong conversion na ginawa. Kung minutes yung ginamit nyo, minutes din. No? Pero kung gusto nyo naka-seconds, edi imbis na 3 minutes ilagay nyo rito, ilagay nyo is 180 seconds. Ano? Times 60 kasi 60 seconds per minute. Na? Yan. Now, this is in minutes. Ito na yung hinahanap sa problem. Yan. That is the answer for number 1. Okay. Now, paano naman i-apply ito? Sinasabi ko kanina. Okay. Itong may integral. Copy natin. Lagay natin dito. Yan. Then, copy ko lang din dito yung mga given. Ito. Okay, so we have that. Yan. Okay. So ito naman class. Lalagyan nyo lang ng limits. Yung mga given. Gagawin nyo lang siya. Gagawin nyo lang siya ng limit. So we have alternative. Tayo medyo kumukulat ng unang gabi. Tayo naman ligat ang mali ng punta. Yan, alternative solution. So dito class, since we are integrating dito sa left hand side, i-integrate natin is time. Magiging limit mo rito is yung, temperature pala to. No? Magiging limit mo rito yung temperature din. Yan dito sa kabila, magiging limit dyan ay time. No? Okay? Now, ano ba yung gagawin yung limit? Dito lang, babase kayo rito. So, from 70 daw, so yung temperature, T minus Ts, ang Ts natin is 10, given na yun. Ano? From 70, naging 25. Yan. Tapos, K, integral naman ng time, from 0 to 3 minutes. From 0 to 3. Yan. Tapos, ipipindutin nyo lang sa calcu. Kaya lang sa calcu pala, nakalagay ay ganito. May dalawang box din tsaka may malaking box, di ba? Ayan, ganyan na nakalagay sa calcu. Lalagay nyo dyan ay yung wala naman T sa calcu. Lalagay nyo syempre is X din. X minus 10. Then, 70 to 25. Yan, i-input nyo sa calcu. Then, this one, ito naman kahit manuhin nyo na, integral lang dt is t. Tapos, apply the limit, 3. Minus 0. So, 3 na lang. Ano? Yan. Then, ito, pagka tinuloy nyo sa calcu, ang lalabas dito sa integral na to is magiging siyang 1 over
70, naging 25. So, negative 1.38663. Yeah. So, equal ngayon sa 3. Okay, now divide both sides by 3 lang. We have K is equal to, same lang yon dun sa na-compute natin kanina, negative 0.4621. Yan. Ito yung ating K, same dito. Yan. Tapos, substitute mo siya din sa K dito, ito. Para makuha naman yung time. No? So, yung ating formula is magiging change in time, t minus 10, 10 yung TS eh. Then, ang K is negative 0.4621 times integral ng time. Unknown yung time. So, ilagay na lang natin na 0 to t. Kasi unknown siya eh. From 0 hanggang dun sa t. And this one, ito naman is magiging from 70 to 12. Ang basis mo ay initial. So, naging 12. Ayan. Okay? Now, solving this, palitan nyo lang yung tinype nyo kanina ng limit. Then 25, gagawin nyo lang 12. Ano lang siya. Bigay siyang negative 3.4012 is equal to negative 0.4621. So, ito pag pinamano naman, ganun din. T. Apply the limit 0 to t. So, t lang din. T ngayon is equal to negative 3.4012. Tapos cross-multiply mo lang. O kaya, divide both sides. Divide both sides by 1. Yan na negative. Yan. Ito mangyayari. So, magpa-positive na siya. The time will also be the same na 7.3603 minutes. Yan. Same lang. Okay? So, kayo nang bahala kung anong gagamitin yung method, kung itong naka-integral, or kung itong naka-solution. Pero actually, merong advantages naman ito. Pag ang kukunin nyo ay K, mas madaling gamitin ito. Pero pag ang kukunin nyo ay time, actually, mas madaling gamitin itong derivative kumpara dito. Kasi itong isa, mag-ELN ka pa. Pero kapag ang unknown ay temperature, mas mahirap gamitin itong derivative. Kasi ang limit niya is magiging variable. Itong sa left hand side. Which is magkakaroon ka ng ln. Mag-exponentiate ka. Katulad nito. No? Kaya ang aking advice, kapag ka ang hinahanap ay time, itong gamitin nyo itong naka-derivative. Pag hinahanap ay temperature, itong formula. Kasi kapag hinahanap naman ay temperature, yun, sasubstitute ka lang doon ng value, tapos pipindutin mo lang equals, yun, may sagot na. No? So, itry natin yung sinasabi ko dito sa susunod na example. So, we have this. If in air at 60 degrees Celsius, a body cools from 90 to 80 degrees Celsius in 10 minutes, find its temperature in 20 minutes. So, parang common sense, ano? O, nabawasan ng 10 degrees in 10 minutes. Ibig sabihin, sir, after 20 minutes, di mababawasan ulit ng 10 degrees. Ganun ba yun? So, kung siya ay linear,
yan mangyayari yan pagka directly proportional siya, hindi kasi. Dahil may involved tayong exponential din, depends on the difference, 'no. So hindi niyo puwedeng gawin yung basta 10 lang din yung, minus niyo, 'no. So you need to apply Newton's law of cooling, okay. So tulad kanina, lagay tayo ng given. So we have the T S is Ts. Ang initial temperature ay 90. Okay, next gawa na tayo ng timeline dito based on sa given. So the given is T0, initial temperature is 90 degrees. Tapos lumamig daw siya to 80 degrees when time is 10 minutes. Ayan. The question now is, after 20 minutes daw, ilan na daw yung temperature niya ngayon? Yan, yun yung ano. Okay, tulad ng sinabi ko kanina, gamit lang tayo ng integral ulit para mas madali yung pag-solve ng k. Hindi na tayo mag-ln. So, integral ng dt over t minus ts. Ang ts natin this time is 60. Limit natin is from 90 to 80. Yan. Is equal to k. Then, integral ng dt, time natin is from 0 to 10. Okay, yung given condition na to, itong kompleto yung time at t temperature. Lagi siyang ginagamit sa pagkuha ng k na. Yan. We can solve that. This one is negative 0.45 4055 4055. And ito pwede naman manuhin kay tira lang dt is t tapos substitute mo yung 10 minus 0. 10 minus 0 is 10. So therefore ang k natin is negative 0.4055 over 10, which is equal sa negative 0.04055. Yan. So ito yung ating constant. Okay, now we have that. Tulad ng sabi ko kanina, mas madali ngayong i-apply yung formula. Kasi yung formula, naka-equate na agad sa t. Eh kapag ang ginamit mo is ito, mag-ln ka pa. Eh, mas matrabaho. Di yung formula na lang gamitin natin. We have TO minus TS e raised to k TO. I-plug in mo lang lahat. T is equal sa temperature ng surrounding, that is 60, plus initial temperature is 90 minus TS 60 e raised to k. So given na-compute na natin yung k 0.4055, and then ang time natin ngayon is 20. Temperature na lalabas is 73 point something. Let me compute. Calculate na agad, diretso. So 60 plus 30 alpha E, yung 0.0, kulang pala ng 0 din eh. Wait lang. Kulang ng 0. Negative 0.04055 times 20. So that is 73.3324. Unit natin is kung ano yung unit ng temperature doon, yun din yung unit dito.
So we have that 73.3324 degrees Celsius. Yan. Number 3. Diretso na agad. At 8 a.m., thermometer having a reading of 50 degrees is taken outside where temperature is 30. Yan. At 8:05, so 5 minutes. But PM na to. Nating AM. 12 hours yun. Mangyayari. Then, 8:10 ang tinatanong. Find the temperature at 8:10. Okay. So, this time, given naman ay oras talaga. Ganun din naman. Same principle pa rin. Bilangin mo lang yung minuto kung ilan. So, ang given is thermometer reading. So, that is initial temperature. Ang ating surrounding is 30 degrees Celsius. Then, ayan, at 8:05, the reading drop at 40. Ang gawa na tayo rin ng timeline din. So, at T0, ito yung alas 8, 50 degrees Celsius daw. Thermometer. Then, after 5 minutes, 8:05, so that is after 5 minutes. Naging siyang 40 degrees Celsius. Then, final temperature at 8:10. So, that is, time is 10. Temperature is missing. Okay, so ganda naman, temperature is missing. Parang ito, temperature din yung nawala. So, apply lang natin, same principle, same solution. Solve natin. Gamit tayo ng integral ulit. Tulad kanina. Para mas madali yung value ng K. dt over T minus ang ating surrounding temperature is 30. Integral ng, ang limit natin is from 50 naging 40. So, equal to K integral ng dt. Ang time naman natin is from 0 to 5. Yan. Okay, so we have that. Tapos, itong mga side na to, solve natin. Manamanawin na lang din. 5 minus 0 is 5. So, 5K. Then, integral ng 1 over alpha x minus 30 from 50 to 40. So, that is negative 0.6931. Ayan. Then, divide both sides mo lang by 5. Divide 5. So, ang K natin is equal to, cancel na tong 5 din. Ina lang siya, negative 0.1386. Yeah. You have this. Value of K. Okay. Then, gamit din natin yung formula. Mas madali kasi. Pag ang ginahanap ay temperature, no? Pa-plug in na lang eh. So, T is equal sa Ts plus To minus Ts e raised to Kt. So, ang K natin is negative 0.1386 times time. Okay, substitute the given. So, 30 plus 50 minus 30 e raised to negative 0.1386. Time is 10 ngayon. Ayan.
Therefore, ang time natin is we have 30 plus 20 is to negative 0.1386 times 10. Yeah. So we have 35.001 or approximately 35 na. 0.0015 degrees Celsius. Okay, pag ganyan class na 00 na, we can approximate that to 35 degrees Celsius. After 10 minutes. Okay. So that is the solution for number 3. And it's very straightforward, no? Yung gamitin nyo, pagkuha ng K, mas madali. Then, depende na lang ano, sa pagkuha kung hinahanap ay temperature o time. Kapag ang time ang kinukuha, mas madaling gamitin ito. Kasi kapag time ang kinukuha at ang ginamit mo ay ito, takot-takot na LN pa. Ayan, ganyan ka pa sobrang haba. Ito na lang. Pero pag hinahanap ay temperature, mas madaling gamitin yung formula kasi maiksi. Ay pakita ko sa inyo kapag temperature ang kinuha tapos ang ginamit ay ito integral. Okay, sige, try natin yan. Pag ang ginamit ay yung integral naman. Bakit mahirap? Is equal to K, yung K natin is yun. Negative 0.1386. Given this time is yung time. So 0 to 10. Ito naman ang unknown. 50 to what? 50 to unknown na T. Yung kasi ang hindi natin alam yun, yung T na yun. Okay? So, mangyayari, magmano-mano ka. Magmamano-mano ka. Mamano-mano. Ayan. Integral nito is ln ng T minus 30. Then, ang limit niya is from 50 to T. So, we have negative 0.1386. Ito naman ay 10 minus 0. Di 10 na lang. Okay? Then, we have, substitute lang yon. So, we have ln of T minus 30. No? Integral applying limits, ln naman ng 50 minus 30. Is equal to, magiging negative 1.386. Okay, then ln of T minus 30 is equal sa negative 1.386 plus ln ng, ito 20 na lang na 50 minus 30. Okay, then exponentiate ka pa para matanggal yung ln. So, magiging sagot is e raised to ln will cancel out ito. Titira na lang is t minus 30. Then we have e raised to negative 1.386 plus ln ng 20. So, t is now equal sa 30 plus e raised to negative 1.386 plus ln ng 20. Okay? T is equal to, okay. Actually, class, pwede nyo din palang gawin ganito na. Itong kabilang side. Of exponent. E raised to ln ng 20. Ganun din. Pareho din naman ang lalabas. Kapag ganyan nga lang ang ginawa nyo, magiging na siyang 20 e raised to negative 1.386. You can try both this one and this one dito sa e na plus mo doon. Pero they will result to the same answer naman. 30 plus 20 e raised to negative 1.386. So, same pa rin. 35.0015 degrees Celsius. Or approximately 35 degrees Celsius. Yan. So,
Okay. So as you can see, pag itong formula ang ginamit, sobrang dali. Pag itong integral, mahaba ang proseso pa ang gagawin. No? Okay, so those are 3 examples. May isa pa ba? Number 4. Assignment na to, number 4. Okay, so this will be your assignment. Pakisagutan at pakipasa next week. Yan. Dali rin naman yata ito eh. Dali ka na number 4. Okay, dito sa assignment, dalawang unknown na hinahanap is yung temperature at the end of 3 minutes and the time naman when the temperature is 25. Okay, drawing ko na lang din yung timeline din eh. No? Yung timeline nito para may idea na kayo is and so at T0 initial temperature daw niya ay 10 degrees ano. Then the end of 1 minute so T is 1 naging 12 degrees temperature. Yan ang tanong, after 3 minutes daw, so when T is 3, ano daw yung temperature. And then the other one is, ano daw naman yung time pag yung temperature ay 25. Ayan. Pakisagutan, pakituloy, solution, then pakipasa next. That's it. Thank you sa pakikinig.